Sa madaling salita guys, alam mo yun, inabuse nila ako ng maraming tao. Pero dahil ayaw nilang ikwento ko sa buong mundo sa pamamagitan ng YouTube channels ko, pinipilit nilang ganito panakot nila. Hinahanap daw ng pulis ang nag-YouTube. O di ba? Or ganito guys tatanggalan ka ng cellphone. Or ganito, tatanggalan ka ng SIM card. Gaganito na, papatayin nila ng SIM card, hindi gumagana, YouTube nawala, Wi-Fi nawala. Ayun guys, ayun yung pang ano nila. Yung alam mo yung, my God, tuwang-tuwa pala sila na ang isang kagaya ko nahihirapan. Samantalang yung iba yan, yung mga sip-sip ng mga Pilipina na GD, yan yung mga taong sip-sip ng sip-sip sa kanila. Dahil yun nga, ayaw nilang magkandabulalas ang kanilang mga sikreto. Ay nalaman ko guys ang mga sikreto. Nangahanting sila ng matanda dito para later maghanap ulit ng bagong medyo gwapong apam. Alam mo, naglulukuhan lang sila Pinagluluko lang nila ang mga sarili nila. Sa totoo lang. Ginagamit niya ang partner niya, nagagamitan lang sila. Yun, yung tama lang, gamitan lang sila. Use each other. Ganon sila. Tapos ako na, alam mo yun, matino akong babae galing sa Pilipinas. Pero alam mo ba kung bakit ako nananadya na sa kabastusan? Yung mga kung ano-anong kalukuhan, kung mga kaanuhan na. Dahil too much na sila. Nandoon ako sa kwarto ko. Mayroon silang satellite na na ginagamit sa ko para makita nila ang katawan ko. Wala akong privacy sa bahay, guys. Wala akong privacy. Tama ba na silipan kanila gamit ang mga tao kung sino ang gustong manilip sa akin sa private na bahay na ito museum ba to? Ano to? Bahay to. Bahay. Nasa loob ako ng pamamahay ko, sarado ang kortina, pero hindi ko maintindihan kung paano ako na-abuse sa country nito. Ina-abuse nila ako in how many years. Pero hindi ako nagsalita. Pilit kong pinagtatakpan sa anak ko. Pilit kong pinapakita sa anak ko na okay ako. Pilit kong kinukontinue ang buhay ko kahit na binibigyan nila ako ng pampabaliw na medicine. Imagine, wala silang plano na pagalingin ako. Ang plano nila ay ipabastos ako in public. Diba? Naranasan kong maglakad sa Pilipinas, guys. Nakulang na lang yumuko ako. Bakit? Dahil pinagtatawanan ako ng mga Pilipino. Dahil ang akala nila isa akong puta dito. Hindi nga ako nagpakaputa sa Pilipinas, hindi naman kami mayaman. Gayon pa kaya na, Diyos ko, nagtatrabaho ako? No, hindi ako nangarap na magpakaputa. At kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko papasukin ang pagiging puta. O kaya GD pala. Sorry, binaliktad ko lang. Hindi. At doon sila guys, nanggagalaitisa. Kaya alam mo kung ito pa. May mga sulat na kapag nag-edad ka na ng 40 pataas, kailangan mo daw magpa-injection ng para sa matres, alam mo yun, para sa matres, para anti-cancer. Pero sa totoo lang, alam mo kung ano natuklasan ko? Binibigyan ka nila ng injection para kumati ang private ng katawan mo. Para pasukin mo ang mga bagay kung paano ka magpaganito. Yan, di ba? Magpaganito, guys. Hindi ako nagpa-injection. Bakit? No, hindi ako magpapa-injection para hanapin ng katawan ko ang SEX. Bakit? Normal yun kapag mayroon kang partner, nangyayari. Pero yung pupunta ka dun sa doktor para lagyan ka noon, para hanapin mo ang magiging manyak ka dahil ganun ang nila. No, hindi ako magpapa-inject. Wala akong pakialam kung hindi ako na-check up. Bakit? Kasi alam ko na mas safe ako kapag hindi nila ako chinek up. Mas safe ako kapag hindi nila ako pinakialaman. Yun ang katwiran ko. Ang katwiran ko, hindi naman ako nakipag-iyutan ng kung kani-kaninong lalaki dito Bakit ako magkakasakit, di ba? Hindi ako magkakasakit sa cancer. Sa aking matres. Dahil yun ang plano nila. Kaya guys, iisipin nila na ganito. Alam mo yung mga Pilipina dito, hindi nagsasalita at mayroon naman talaga na nag-asawa ng tigulit.
Tapos ayun, nagpiling na minsan, alam mo kung anong tira nila? Yung style nila, yung anak ko na may anak na binata, ayun, yun ang partner nila. Hindi nila pinapakita kung sino talaga ang kanilang partner. Hindi nila pinapakita na tigulit ang kanilang partner para hindi halata. Alam mo yun, ang sinasabihan nila na mayabang ako kasi nagsasalita ako ng gano'n. Kailangan ko magsalita. Bakit? Sa dami ng taon na ginagago-gago ako ng paulit-ulit, too much na eh. Kasi kapag nanahimik ka, wala din namang nangyayari. Diba? Lalo ka nilang bubuli-bulihin kasi alam mo nga sabi nila, hindi ka daw marunong mag-Danish, hindi ka marunong mag-English. Pero sa totoo lang, ganito oh, tatanungin ka, anong sinabi mo? Paulit-ulit yan, tingnan mo ha. Tingnan mo CPR number lang guys. CPR number, alam mo yun yung sa atin, yellow card yun, yellow card. Pero sa atin yun, health insurance, yung parang PhilHealth pala, PhilHealth, sorry. PhilHealth yun. Nandoon yung number mo. Kung tatawag ka sa ano, yun ang pinaka-importanting ibibigay mo. Grabe, CPR number lang pinapaulit pa ulit sa akin. Nagbaliktad lang ang ano kasi English, 'di ba? Ang imbis na 01 kasi 06 tapos 63, ang nilagay ang inano ko ay dapat kasi baliktad 'yon, 6 muna. Ano muna, day muna, tapos month, ganun dito, binabaliktad. Kahit number, binabaliktad. Pati ulo ng tao, binabaliktad-baliktad din. Ganun din. Yung ganun-ganun ang ulo mo. Yung magiging sira ulo ka sa language nila, sa culture, kung anong culture nilang ganun. Na ako'y nanggigigil, nakakasabi. Sa totoo, nakakagigil ang ugali nila. Bastos, as in bastos. Akala ko dati, in-embrace ko ang country na to dahil akala ko mababait ang tao. Pero alam mo kung ano natuklasan ko? Ay, mga demonyo pa lang tao dito. Diyos ko, kasuka-suka ang ugali. Kasuka-suka. Ay, ini-expect nila magpapaano ako. Makin mo, 13 years old lang kun bata. 13 years old lang ang anak ko, ha? In-injection na nila ng para sa anti-ano daw, na hindi daw magkaroon ng cancer. Bata pang anak ko. Alam mo kung anong ginawa ko dahil basta may, ay, kakaiba nga dito. Kakaiba. Bata pa, binibigyan na nila ng kung ano-anong injection ang mga kabataan para magpaka-blom-blom ng kaputa-putahan. Ayun nga. Alam mo, nakati ang ulo ko dito. Bakit? Dahil ayaw nilang humingi ako ng tulong. Sabi nila, pag na-expired ang passport mo, wala ka ng tatakbuhan, illegal ka na. Nag-apply ako ng permanent para sa anak ko kasi Danish citizen ang anak ko at wala silang magagawa. Sasabihin nila, iligay ako, ha? Nakita niyo yung resibo na to? Sinin ko yan kung kani-kanino, kaya hindi nyo ako pwedeng ipahila sa pulis, o kaya ipaharas, o kaya sipa-sipain, o kaya bugbugin, o kaya patayin. Dahil kung illegal man, ipapauwi nyo ako ng matino sa Pilipinas. Matino ang utak, matino ang nakaayos, bit-bit at hindi nakaposas. At hindi nyo ako pwedeng ikulong sa Pilipinas dahil trip nyo lang. At hindi nyo rin ako pwedeng ikulong sa country ito o sa mental hospital gaya ng ginagawa nyo sa akin para lumayo sa anak ko. Kinukulong nyo ako kung saan-saan. Yes, sa mental hospital. Imagine guys, umalis ako sa Pilipinas, hindi ako lumambitin sa lalaki. No, yan lalaki, no. Pumunta ako sa Denmark, isang au pair, isang nanny. Yes, sa Belbek, Copenhagen, yes. Pero yung lumambitin sa matanda ay hindi ko pangarap. Nginungud-ngud ako sa pagiging GD para kahihiyan ang matanggap ko. Diba napakasad, no? Kaya kayong mga Pilipina, mayroon pa kayong pag-asa maghanap. Kung nasa Pilipinas kayo, maghanap kayo ng lalaking mahal nyo. Huwag nyong pilitin ang sarili nyo dahil gusto nyong makarating ng ibang bansa. Dahil nakarating ako sa country ito bilang nani, hindi para maging GD. No, hindi ako nangarap maging GD. Sa totoo lang, nung nandoon ako sa Pilipinas, pagkatapos ng high school, mayroon akong matinong boyfriend. At dahil sa black magic, nagkahiwalay kami. Pinipilit akong ingud-ngud sa pagiging gold digger. Kaya ngayon guys, wise na ako ngayon. Ginagamit ko ang YouTube ko para malaman ng buong Pilipino all over the world kung ano ang tunay na nangyari at kung paano ako binastos-bastos at warakan, alam mo, warakin ang dangal ng isang Pilipina. Hindi lang guys, maraming Pilipina ang biktima. May mga namamatay na mga Pilipina at ang dahilan ay cancer.
atakihin ka, bigyan ka ng poison dyan sa kung ano-ano mahawakan mo, dead ka. Dead. Wala kang magagawa kundi, ayun, ang palalabasin nila ay namatay ka dahil sa sakit. Yun. At tanggalan, ayun nga. Yun nga yun guys, yun. Isipin nyo mabuti guys ha. Hindi ako naninira. Happy ako na makita nyo ang tunay na pag-ibig or foreigner kung na-inlove kayo sa isang foreigner. But be sure na in love kayo at mahal na mahal kayo. Na kaya kayong protektahan sa dangerous na buhay nyo. Kasi ako, hindi ako kayang protektahan yan. Hindi. Bagkus, ako ang nag-aalaga sa kanya. Parang caregiver. Pero walang sahod guys. Walang sahod. Wala. Pero kung durug-durugin ang dignidad ko, hay, durog na durog ang dignity ko. Yes. They destroyed my dignity because of their own lie report. Ayun lang guys. Bye.